Eleksyon na sa Lunes. Ano nga bang hanap ng mga botante sa isang kandidato? Sa ibang balita, mga customer ng Prime Water gusto nang ipawalang bisa ang kontrata sa kumpanya. Sa Ilocos Region naman, naghain ng agenda para sa kalikasan ang iba't ibang grupo. At usapin ng road safety na kanino nga ba dapat ang responsibilidad. Yan at iba pang balita ang sama-sama nating tutukan sa Alab. Maalam na pagbati, Pilipinas. Eleksyon na sa Lunes, mga B. Ready na ba ang mga listahan nyo ng mga iboboto? For me, it's a yes. Ano nga ba ang hanap ng mga Pinoy sa isang kandidato? Sa bagong SWS survey, lumalabas na iboboto ng mga Pilipino ang mga kandidatong may say sa mga problemang malapit sa bituka. Ika nga, gaya ng kawalan ng trabaho, kagutuman, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng maayos na healthcare system, at marami pang iba. Ganito rin ang kriteriya ng mga nakapanayam namin. Mga biling, baba, ganyan. Pagawa sila ng building ng ospital na libre. Bigyan naman kami ng hanap mo na maayos. Ayon sa grupong Ibon, pinapakita lang nito kung gaano kakritikal ang mga problemang ito para sa ordinaryong Pilipino. Patunay lang na yung mga issues na yun, ramdam talaga ng mamamayan, ng mga botante at nababahala sila dyan. Patunay yan na yung mga botante, nakatingin talaga sila sa eleksyon, na ang eleksyon ang magbibigay sa kanila ng mga pagbabago. Pero, pagbabago nga ba ang mayahatid kung titignan natin ang mga kandidatong nangunguna sa survey? Sadly, hindi. Marami kasi sa mga leading candidates ang walang track record o malinaw na pagtindig sa mga isyong ito. So, bakit sila ang nangunguna? Sabi ng Ibon, sila kasi ang mga kandidatong may malaking makinarya at budget para mangampanya at makagawa ng mga pangakong kaakit-akit sa mga botante. May mga progresibong kandidato naman na totoong nagsusulong ng kapakanan ng publiko. Pero, di gaya ng mga tradisyonal na politiko, wala silang malaking rekurso para tapatan ang level ng pangangampanya ng mga usual na kandidato. Sila talaga yung may track record, may prinsipyo at alam nating may commitment na gagawin nila yung mga reforma o yung mga panukala nila. Masasabi natin, yung ating mga progresibong kandidato, pagkatapos ng eleksyon, manalo matalo, alam natin kumikilos sila eh. Alam natin nakapaloob sila sa mga organisasyon na meron talagang pangmatagalang mga programa para sa tunay na pagbabago. Kasabay pa ng limitadong rekurso ang panggigipit sa mga progresibong kandidato. Red tagging ang top campaign violation ngayong 2025 midterm elections ayon sa ulat ng International Observers Mission. Ang target nito, mga progresibong kandidato. Ayon sa Ibon, kahit mayroon silang magandang track record at may nagawa na, sinisiraan sila sa mga botante. Ipinapakita nga raw nito ang kahinaan ng electoral system sa bansa para magluklok ng mga lider na totoong tutugon sa hinaing ng publiko. Giit ng Ibon, kahit na ganito, hindi naman eleksyon lang ang paraan para magtulak ng mga reforma ang taong bayan. Dapat matandaan din ng ating mga botante na oo, ang eleksyon ay isang democratic exercise. Hindi lang eleksyon ang nagbigay sa atin ng kumbaga shake up, no, yung yumanig, no, sa isang bulok na sistema at ipinakikita natin na nasa lakas ng mamamayan ang tunay na pagbabago. So yung ganong klaseng kalakasan ay hawak pa rin ng Pilipino. Inireklamo ng mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan ang anilay hindi magandang serbisyo ng Prime Water. Bakit daw imbes na bumuti, lalong lumala ang serbisyo mula nang ma-privatize ang water district nila? Panoorin ang aming ulat. Naghain ng resolusyon ng Makabayan Block sa Kongreso nitong May 6 para paimbestigahan ang mga naiulat na problema sa serbisyo ng Prime Water sa San Jose del Monte, Bulacan. Matagal nang inirereklamo ng mga residente. Kahit sa iba pang probinsya, ang anilay palpak na serbisyo ng Prime Water na kilalang pag-aari ng pamilyang Villar. Nakakabahala dahil dumadami na itong napaprivatize na water districts at pare-pareho yung nababanggit na nagiging suliranin. Una, nagmamahal yung services ng tubig. Bakit? Kasi nga negosyo na. So kailangan nilang tumubo para sa kanilang ganansya.
Isa sa mga residenteng consumer ng prime water sa Bulacan, si Leo Espelimbergo. Bihira na nga raw ang supply ng tubig, marumi pa ang dadaloy sa mga gripo nila. At ang malala, mataas pa ang singil ng prime water para sa anilay serbisyong palpak. Pati hangin, binabayaran na rin namin ngayon. Kasi pagbukas mo ng gripo, ang lalabas muna, hangin. Matagal pa bago lumabas yung tubig. Kasi yung pressure muna yung bibira dun sa aming mga metro. Ay napakabilis ng ikot nun. Miyembro si Espelimbergo ng Water for the People Network, isang grupong nagtutulak na paimbestigahan ng prime water. Kasalukuyang may 75 joint venture agreements ang prime water sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matagal nang inirereklamo ng mga consumer ang kumpanya, gaya ng mga residente sa Leyte, Bacolod at San Jose del Monte. Nitong May 6, nagprotesta ang ilang consumer sa himpilan ng prime water sa Mandaluyong City. Kanila, hindi raw natutupad ang pangakong mas bubuti ang water service noong nag-take over na ang mga bilyar sa kanilang mga water district. Kaya naman, isa sa hiling nila Espelimbergo at iba pang consumer ng prime water ang maipawalang bisa ang joint venture agreements sa water district. Ayon sa kanila, masyadong mahalaga ang serbisyo ng tubig para ipaubaya sa mga pribadong kumpanya. Ang esensya ng pagbubuwis, ibinabalik ito ng gobyerno sa forma ng mga serbisyong panlipunan. Kaya dapat yung mga gagastusin para sa development ng mga water district, dapat po ito ay sa gobyerno. Wala nang kontrol ang ordinary mamamayan sa isang napakahalagang karapatan, isang serbisyo. Tuloy-tuloy na dapat natin labanan bilang mga mamamayan ang policing privatisasyon. Sa Ilocos Region, ipresenta ng citizens groups ang mga kahilingan nila sa mga kandidato tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Inihain nila ang agendang ito sa Regional Summit on the Environment. Mula sa La Union, panoorin ang report ng Northern Dispatch. Nagtipon ng halos 100 kinatawan ng iba't ibang organisasyon sa Ilocos para sa isang layunin, ang ipagtibay ang kahilingan nila sa mga kandidato tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa isang regional summit sa environment na ginanap sa San Fernando, La Union, pinagtibay ng mga organisasyon ang siyam na panawagan nila para sa mga tumatakbo ngayong halalan 2025. Ang isang significance niya ay yung pag-present nung 9-point agenda ng mamamayan na nag-reflect nung interest at kagustuhan niya dun sa usapin ng kalikasan o pagprotekta dun sa kanyang kabuhayan. No? Aniya, lalong pinapalala ng malalaki at mapanirang proyekto ang pinsalang dulot ng climate change sa kabuhayan at pamumuhay ng mga komunidad sa Ilocos Region. No, mula dun sa El Nino na nagresulta dun sa pagkaubos o pagkaunti ng source of water para sa agrikultura hanggang dun sa magkakasunod na bagyo nung second half ng 2024 na sumira dun sa mga pananim. Sa kanyang talumpati sa Regional Summit, binigyan diin ni Bayan Muna Party List First Nominee na si Nery Colmenares na mahalagang issue sa eleksyon ang kalikasan, lalo na sa mga sitwasyong lumalala ang mga sakuna dahil sa pagbabago sa klima. Dapat malaman ng taong bayan, malaman ng botante, anong posisyon ng kandidatong ito sa issue ng environment. Anong posisyon niya sa black sand mining na talagang dumurog ng maraming mangingisda sa buong bansa? Anong posisyon niya sa mga dambuhalang mga proyekto na nagsisira ng kalikasan? Para sa amin sa Bayan Muna, importante yung issue na ito. Isa sa mga tampok na issue na naibahagi ay ang wind farm na itatayo sa baybayin ng mga bayan ng Pasiguin, Burgos, Banggi at Pagudpud na makakaapekto sa tinatayang 6,000 mangingisda. Ayon kay Pamalakaya Vice Chairperson at Makabayan Senatorial Candidate Ronel Arampulo, dagdag pabigat ang proyekto sa napakahirap na kalagayan ng mga mangingisda. Mula doon sa mga proyektong reklamasyon, naandyan yung kailan lamang yung desisyon ng First Division ng Supreme Court pabor sa Mercader Fishing Corporation na kung saan pinapayagan yung mga malaking komersyal na palakaya na makapasok sa 15 kilometers municipal water. Paalala ni Colmenares na malaki ang kinalaman ng pamamahala, polisiya at mga batas sa mga suliraning pangkalikasan. Aniya, may signifikanteng papel ang mahahalal na opisyal para tiyakin ang mga hakbang para sa climate mitigation at adaptation. Kaya sana naman ang ating mga kandidato para sa mga halalan, kahit na sa lokal o party list man o senador man,
Sana naman may malinaw silang agenda sa environment para maproteksyonan hindi lang ang environment, kundi ang future generation. Ito si Rafael Ringor ng Northern Dispatch, nag-uulat para sa Alam. Alam niyo bang ang road safety ay isang karapatan at isa ring responsibilidad na dapat tinitiyak ng bawat isa? Yan ang tatalakayin ngayong linggo sa Rights Watch. Sa nakaraang mga linggo, laman ng balita ang sunod-sunod na mga trahedya sa kalsada. Pinakatampok sa mga ito ang nangyari sa NAIA Terminal 1 at ang pagbunggo ng bus sa SCTEX. Sa investigasyon ng Department of Transportation o DOTR, lumabas na ang mga maanumalyang kontrata sa substandard road safety infrastructure at pagiging overwork ng PUV drivers ang ilan sa mga usapin sa likod ng mga insidente. Halos talagang walang pahinga yung ating mga driver. Kaya naobliga ang mga driver na talagang habaan yung oras ng kanilang pamamasada kasi yung kakulangan ng kita. Agad naglabas ang DOTR ng mga plano nitong pulisiya gaya ng 4 na oras lang na biyahe ng mga driver kada pasada at mandatory drug testing every 6 months. Kinwestiyon ito ng grupong inklusibo. Hindi ito yung mga dapat na binibigyan nila ng pansin. Dapat inuugat ng government. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga road accidents? May malaking accountability yung gobyerno doon sa pagsisiguro na masinsen, na maayos, at nabibigay yung karampatan na pangangailangan. Hindi lang ng mga transport workers, kundi pati din ng mga commuter. Dagdag ni Bautista, hindi mga driver kundi ang mga may-ari ng private transport companies at gobyerno ang may mas malaking pananagutan sa mga biktima ng road tragedies. Since sila ang nagpapataw ng mga policy, sila ang nagbibigay ng wages, pati rin ng mga bayad doon sa ginawang serbisyo ng mga transport workers, ay malaki syempre ang kanilang responsibilidad na akuin kung may mangyaring masama dun sa mga transport workers o kaya kahit doon sa commuters or kahit doon sa individual na kung sino man ang mapahamak. Pagpapakita na yon sa kung gaano kahina ang accountability mechanisms na hindi lang ng mga korporasyon na ito, kundi pati din ng gobyerno. Kasi in the first place, bakit hinayaan ng gobyerno? Para naman masiguro ang kaligtasan ng lahat sa mga kalsada, ayon kay Bautista, mahalaga raw na inuuna ang ligtas na road at infrastructure system kaysa unahin ang posibleng ibulsa mula sa pagtatayo ng mga ito. Dapat meron malinaw na programang gobyerno sa usapin ng pag-aasa sa ayos. Estado yung nagpapatakbo Pero bakit nananatiling improbado yung nagpapatakbo? Kasi sa kawalan ng programa ng gobyerno sa usapin ng serbisyo sa taong bayan. Adrian Puse, nag-uulat para sa Alam. Abangan ngayong Mayo 12 ang special nationwide coverage ng Altermedia Network para sa Halalan 2025. Ka-team up ng Altermedia ang election watchdog na Kontradaya at Vote Report PH para bantayan at iulat ang mga kaganapan at posibleng mga anomalya ngayong halalan. Tumutok lang sa aming social media pages ngayong Lunes. Mabuti naman at dinisqualify ng COMELEC ang isang kandidatong may bastos na pahayag laban sa kababaihan. Magsilbing warning sana yan mula Luzon hanggang Davao, Este, Mindanao. Buisit. O siya, panoorin sa ating balita with feelings! Disqualified ang bastos. Dinisqualify ng COMELEC si Attorney Ian Sia na tumatakbo bilang congressman sa Pasig City. Dahil ito sa discriminatory remark niya tungkol sa mga solo parents sa isang kampanya. First time in history itong move na ito ng COMELEC na siyang ikinatuwa ng kababaihan. Wala nga raw dapat puwang ang misogyny o panghahamak sa kababaihan sa public office, ayon sa women's group na Gabriela. Kasama rin sa pinapaimbestigahan ng grupo ang nabalitang insidente ng pambubugbog at pagkakasangkot sa prostitusyon ng re-electionist na si Pulong Duterte, isa sa mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangyari raw ang insidente noong Pebrero sa Davao City sa isang private party ni Pulong Duterte. Imbes na sagutin ng paratang, politically motivated lang daw? Like, hello, caught on camera po kayo. Ano namang tingin ng mga kababayan natin? Mga bastos sa kababaihan at lalong-lalo na sa kapwa niya ay walang puwang sa serbisyong pampubliko. Hindi dapat mahalal ang mga bastos sa kababaihan. Dapat nga pag bastos ka, disqualified ka na sa pagtakbo sa eleksyon. Te, it's year 2025 na. So medieval na ang mababang tingin sa kababaihan. Wala na yung puwang dapat sa modern world.
Hanggang sa susunod na Balita with Feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo, hatid ng Alter Media Network. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-share ang aming video at i-follow ang aming social media accounts. I-message din kami para sa feedback, comments at suggestions. Ako po inyong nakasama, si Neil Eco. Nagsasabing, bumoto ng tama. Bumoto para sa taong bayan sa darating na halalan. Hanggang sa susunod, kita-kits!